And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, no? Kamusta kayo guys, no? So, ang video na ating bibigyan ng reaction at opinion ngayon mga kababayan ay mula po sa YouTube channel ni Sa Iyong Araw, no? Kay kapatid na Sa Iyong Araw YouTube channel. At ito po ay patungkol mga kapatid, no? Sa sinasabing pagdating ng marka ng demonyo, which is yung 666, no? Pakinggan natin yung salaysay ni kapatid na Sa Iyong Araw YouTube channel mga kababayan, at paniguradong may matututunan tayo dito sa kanyang video. No, kung mahilig kayo pala sa ganitong klase ng content mga kapatid, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa YouTube channel ni kapatid na Sa Inyong Araw. Yung link ng kanyang YouTube channel ay nasa description ng video na ito. Startling alarms rang out from Pope Francis in 2024 when he delivered terrifying warnings to Christians, shocking the entire world. Entrano senza che tu te ne accorga. Bussano alla porta, sono cortesi, no, va bene, va avanti. E poi alla fine comandano loro nel tuo animo. State attenti. Ating napag-usapan mga kaibigan noong nakaraang mga content ang patungkol sa Antikristo, at sa pagkakataong ito ating pag-uusapan mga kaibigan, ano nga ba ang 666? Ano ang kahulugan nito? Bakit isa ito sa pinakamisteryosong numero sa libro ng Revelation? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan. Naglipa na nga mga kaibigan ang numerong 666. Marami ang nagsasabi na ito ay isang microchip na inilalagay sa ulo o kaya sa kamay na tanda raw ng hayop. Ngunit hindi ito mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia. Ating pag-uusapan ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong 666. Kung ating mapapansin mga kaibigan at babasahin sa Revelation 13 verse 18, binabanggit niya dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, tumutukoy ito sa numero at bilang ng hayop, sapagkat siya raw mga kaibigan ay bilang ng isang tao. Kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ito ang tanda ng hayop, hindi 666 mga kaibigan, sapagkat binabanggit sa Revelation 13 verse 17, napakaliwanag na ang 666 ay bilang ng hayop mga kaibigan, na ating napag-usapan sa mga nakaraang nating content. Ang 666 mga kaibigan ay bilang ng Antikristo. Binabanggit niya dito mga kaibigan sa Revelation 13 verse 17 at Revelation 15 verse 2, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ito mga kaibigan ay numero at representasyon ng numero mga kaibigan ng hayop na ito. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa larawang ito ang larawan ni Pope Sixtus. Ito mga kaibigan ang kanyang tomb. May 5 mga kaibigan na mga papa ang ipinangalan. Sa kanilang pangalan ang salitang Sixtus. Ang ibig sabihin mga kaibigan ito sa root word na 6. At isa ito mga kaibigan sa mga tomb na mayroong 6. Kung inyo ito makikita mga kaibigan, ay napakaliwanag ng binabanggit ng tomb na ito. Ating i-close up at tignan mga kaibigan ang korona sa kanyang ulo. Sa crown mga kaibigan ng papa na ito ay makikita natin ang 6 na nakapulupot na mga serpents sa ilalim mga kaibigan ng occult na pyramid. Nakita nyo ba mga kaibigan? At kung iyo makikita mga kaibigan, ano ba ang ibig sabihin ng serpent sa Biblia? Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay ang kaaway? Now, why would you have 6 serpents on the crown? Ngayon mga kaibigan, bakit kaya merong 6 na serpents sa crown ng Papa pagkatapos ipinangalan sa kanya ang salitang 6 sa salitang Sixtus? Sasabihin ko ito mga kaibigan, ang 666 mga kaibigan ng numero ay very sacred ito sa ancient religions sa buong mundo. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. Kung iyong makikita mga kaibigan, ito yung mga solar coins sa mga ancient na government. Mapapansin natin dito mga kaibigan ang larawan ng sun at ng moon, at binabanggit ito mga kaibigan na ito raw ay Solis Elun. At kung iyong makikita mga kaibigan, manonotice niyo dito na mayroong 6 na columns sa kanyang likod. At kung i-add nyo mga kaibigan sa anumang klase ng direksyon, ay ang total nito ay 111. Kahit na ito ay vertically
At horizontally, pag inad mo mga kaibigan ay 111 pa rin. Maging sa diagonal mga kaibigan ay 111 pa rin. At meron siyang 6 columns. At kung mapapansin natin mga kaibigan, ang kanyang total na numero pag inad mo ito ay 666 na naka-inscribe din mga kaibigan sa ilalim ng coin na ito. Sapagkat very sacred mga kaibigan ang numerong 666 sa ancient religions. Ito mga kaibigan ay associated sa pag-worship sa araw. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito naman ay isang estatwa ng babae. At makikita nyo mga kaibigan sa kanyang mga paa na nagpapakita mga kaibigan ng kanyang pagkadominante sa buong mundo. At meron siya mga kaibigan yakap-yakap. Kung ating itong izo-zoom, makikita natin mga kaibigan. Ito mga kaibigan ang babae na kayakap ang araw. Makikita natin dito mga kaibigan ang simbolismo ng araw sa Vatican. Bakit kaya sa Vatican ay nagkalat mga kaibigan ang mga araw? Dahil ang Church ng Rome mga kaibigan ay pinalitan ang araw ng Sabat na ginawang Sunday bilang respeto mga kaibigan sa God ng mga pagano, ang God of the Sun. Kaya ibig sabihin mga kaibigan ng Sunday is Day of the Sun. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Revelation 13 verse 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang na hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Marami ang nagsasabi mga kapatid, no? Basta sa usaping Biblia, no? At napunta ka sa isang group na nagtatalakay ng mga patungkol sa Biblia. Hindi mo maiiwasan sa mga group na 'yan na mababanggit nila na ito nga daw Roma, no? Na kung saan nandun yung Vatican, yung tawag ito, nandun yung Santo Papa, no? Nandun yung Santo Papa. Yung mismong building na yun na tinitirahan ng Santo Papa, yun daw yung daan ng apoy papuntang impyerno, no? Nandoon daw yung sinasabi nilang gate of hell, no? Itong mga kapatid, hindi ko sinasabing kino-confirm na totoo to, pero madalas kasi sa mga argumento, no, lalo na sa mga eksperto pagdating sa Biblia, lagi nilang sinasabi din 'yan na ang gate daw ng impyerno nasa yun na nga, no, sa Vatican daw, doon kung saan nakatira yung Santo Papa. And meron din nagsasabi na itong bansang Turkey, no, nandyan din daw yung isang gate ng impyerno. Kaya minsan napapatanong ako gaano ba katotoo itong mga haka-haka na to? And yung mga lugar kasi na yan mga kapatid, no, meron na po talagang original na pangalan yan noon. Nung mga panahon pa talaga ng tawag nito, panahon pa ng after mamatay si Kristo, may iba't ibang pangalan na yung mga lugar na yan at binago lang yan habang ang mundo ay patanda na, no? Tulad ng Turkey na yan, no? Hindi Turkey ang totoong pangalan ng bansa na yan, May dating pangalan niya na nakasulat sa Biblia at sinasabi nila nandyan din daw yung gate, no, ng impyerno. And meron ding iba na nagsasabi na nasa Vatican, no, kung saan naroroon ang Santo Papa, no. Ewan ko lang kung sino ang totoo dito. Pero madalas kasi ako mahilig ako sumali sa mga group dati. No, kasi kung hindi niyo natatanong mga kaibigan, mahilig ako makipagdiskusyon patungkol na sa Biblia. No, ang dami ko pong mga layout diyan kasi ako iba kasi ang stand ko pagdating sa Biblia mga kapatid. Kaya nga ako ay hindi na po ako nagsisimba sa mga sekta-sekta ngayon dahil iba po kasi ang para sa akin, iba yung ibig sabihin sa akin doon sa mga sinusulat sa Biblia. Ngayon, syempre marami akong group na sinasalihan. Lagi kong nakikita 'yan, no. Pagka usaping mga Santo Papa, 'yun. Minsan nga may nagsabi na rin na itong Santo Papa daw mismong anak daw ito ng demonyo, no. Na kung saan tawag nito, pinoposes yung Biblia para maligaw daw ang mga mananampalataya, no. Pero hindi natin alam kung ano ang totoo diyan, no. So siguro dapat pag-aralan, no.
pag-aralan pa rin natin ang Biblia at dapat din makinig tayo sa paliwanag ng iba. Baka mamaya niyan may matututunan pa tayo maliban doon sa knowledge na meron tayo. Kung inyo makikita mga kaibigan, ito ay bilang ng pangalan mga kaibigan ng hayop na tumutotal sa 666. At sabi niya dito mga kaibigan, ay bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. So ito mga kaibigan ay bilang ng kanyang pangalan. Ito'y bilang ng tao at ito'y bilang mga kaibigan ng hayop. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, sa letter mga kaibigan ng Pope's Mitre, ang salitang Vicarius Filii Dei. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan sa salitang Latin ay Vicar of the Son of God. Ibig sabihin, siya ang Diyos mga kaibigan dito sa lupa. Ito mga kaibigan ang opisyal na title ng Papa, ang Vicarius Filii Dei. Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang substitute ng anak ng Diyos dito sa lupa. Very interesting mga kaibigan na term ito, sapagkat ito rin mga kaibigan ay tumutukoy sa Antikristo sa Greek. Nang ibig sabihin mga kaibigan ay substitute for Christ. So ibig sabihin mga kaibigan ng Vicarius Filii Dei ay Antichrist. So ito mga kaibigan ay makikita natin sa salitang Grego. At ating balikan mga kaibigan ang verse sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Kailangan nating bilangin mga kaibigan ang bilang ng pangalan ng hayop mga kaibigan. Kung inyong makikita sa Roma, makikita natin doon na ang mga clock nila mga kaibigan ay hindi mga numero ang nakalagay doon, kundi mga Roman numerals. Ito mga kaibigan, ang pagkakasulat ng mga Latin mga kaibigan ng numero sa lugar ng Roma. At kung mapapansin nyo mga kaibigan dito, ang salitang museum, imbes na U ang ilagay, ay V mga kaibigan ang kanilang nilalagay. Kasi walang U mga kaibigan sa Latin, kundi ang inilalagay nila ay V. Kaya kung ating mapapansin mga kaibigan, nung tayo ay elementarya, naalala ko pa na ang mga numero mga kaibigan ng Roman numerals ay ang I ay 1, ang L ay 50, ang D ay 500, habang ang C mga kaibigan ay 100, habang ang X naman mga kaibigan ay 10. Ang salitang Vicarius Filii Dei, atin ito makikita mga kaibigan sa korona ng Papa. Ang pagkakalagay mga kaibigan ito ay Vicarius Filii Dei. Ating babalikan mga kaibigan sa Our Sunday Visitor, April 18, 1915. The letters on the Pope's Mitre are this Vicarius Filii Dei, which is Latin for the Vicar of the Son of God, our Sunday Visitor. At kung ating mapapansin mga kaibigan ito mga kaibigan ang Roman numerals ng Vicarius Filii Dei. Ating isusulat mga kaibigan ito upang makita natin kung ano mga kaibigan ang total na numero ng salitang Vicarius Filii Dei. Ang V mga kaibigan ay 5, ang I ay 1, ang C mga kaibigan ay 100, habang ang A ay 0, R ay 0 dahil wala naman mga kaibigan ito sa Roman numeral. Pagkatapos ang I ulit mga kaibigan ay 1, habang ang U ay V rin ito mga kaibigan na nire-represent ang numerong 5, habang ang S ay 0. Ito mga kaibigan ay tumutotal sa 112 at tayo mga kaibigan ay dumako sa Filii. Ang F ay 0, ang I ay 1, habang ang L ay 50, habang ang I ulit mga kaibigan ay 1 at ang I mga kaibigan ulit ay 1. Ito ay tumutotal mga kaibigan ng 53 at tayo mga kaibigan ay dumako na sa Dei. Ang D mga kaibigan ay 500, habang ang E ay 0, habang ang I ay 1. Ito ay tumutotal sa 501. At kung ating i-add mga kaibigan, 112 plus 53 plus 501 ay equals, hulaan nyo mga kaibigan kung ilan ito. Ito mga kaibigan ay nakakakilabot dahil ang numero mga kaibigan lumalabas ay 666. Napakalinaw mga kaibigan ang sinasabi ng Biblia sa Revelation 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao mga kaibigan at ang kanyang bilang ay 666. Nakakagulat lang isipin mga kaibigan na ito ay matagal lang itinago sa atin ang patungkol sa papacy. Binabanggit mga kaibigan sa article na ito si Cardinal Joseph Ratzinger na kilala bilang Pope Benedict XVI noong 1992. Binabanggit niya dito, the Roman Catholic Church is wiser than the Bible or the Word of God and is capable of contradicting it. Oo mga kaibigan, ang iglesia raw ng Roman Catholic Church ay mas mataas pa
sa binabanggit mga kaibigan ng Biblia dahil kaya nila mga kaibigan na baguhin at ikontradik ang sinasabi daw ng salita ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi ba't isa itong kapusungan sa ating Panginoon dahil binabanggit mga kaibigan sa Salmo 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Oo mga kaibigan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At ito mga kaibigan ay mababasa lamang natin sa salita ng ating Panginoon. Job 5 verse 17 to 18, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos, kahit huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng kapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y ang Diyos, sumusugat at nagtatapal, siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Oo mga kaibigan, masakit mang isipin ang katotohanan, ngunit ito mga kaibigan ang magbibigay sa atin ng kalayaan upang sa ganun makita natin ang tamang daan patungo sa daan ng ating Panginoong Diyos. John 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Purihin ang Diyos sa katotohanan ito. At tatanungin kita mga kaibigan, nais mo ba na sundin ang katotohanan? Ito mga kaibigan, ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos. So yun guys, no, hanggang dito na lang yung video na to. At kung gusto niyo panoorin uli, panoorin niyo dito sa YouTube channel ni kapatid na Sa Iyong Araw, no. May maidadagdag lang ako dito mga kapatid, no. Meron ding magpahanggang ngayon guys, no. Meron pa rin yung video na yun nandito pa rin sa YouTube, no. Merong isang video na kumalat way back mga 2016, no, 2016, na kung saan during sa parang worship service ng Vatican, no, sa pamumuno ni Pope Francis, minsanan niyang binanggit yan doon sa kanyang dasal, no, si Lucifer, no, morning star daw, morning star, Lucifer the morning star, the son of God, no, na kung saan naging kontrobersyal yan dati mga kapatid. Dahil alam naman natin, si Lucifer po ay isang anghel na nagmula sa langit, no? Na kung saan kinontra ang Diyos at gusto niya maging Diyos, no? Pero doon sa video ni Pope Francis, nagdadasal siya, no, kay Lucifer at pinupuri niya si Lucifer mga kapatid, no? Lucifer daw, the morning star, the son of God. Hanapin niyo yan sa hindi fake news to. Hanapin niyo yan sa YouTube, dito sa YouTube, no. Marami yan, maraming nagkalat na video niyan, no. And ito rin, gaya na sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ano, marami na rin nagsasabi doon, pati doon sa mga forum na papasukan ko dati, no, way back mga 2015, 2016, aktibo ako sa pakipag-debate nun sa mga iba't ibang religion iba't ibang sekta Ngayon, yun na nga, maraming nagsasabi na itong Vatican nga daw, isa to sa sinasabi nilang nandyan daw yung gate ng impyerno. No? And kung pagsasama-samahin natin yung mga impormasyon na yung mga kapatid, no? Doon sa nauna nating vlog, patungkol din dyan sa mga Santo Papa, no? Kung totoong sila po ang descendant, no, nila San Pedro, nila St. Peter, bakit may mga demonyong papa, no, na nanungkulan dyan dati sa Vatican, no? Yun lang po yung pinagtataka ko dyan Kung totoong sila yung descendant at mga pinili ng Diyos, sa tingin nyo ba ang Diyos pipili yan? Nang tulad doon sa sino ba yung pare, yung Santo Papa na yun, no, yung natalakay natin noong nakaraan? Sa tingin nyo ba pipili ang Diyos sa mga ganong klaseng ganong klaseng mga tao na hihirangin niya? At isa pa mga kapatid, no, tandaan natin na noong panahon ni Kristo, taga Roma din yung tawag nito, nag-persecute sa kanya, no. Taga Roma yung lumitis sa kanya, mga pari yung kumontra din sa kanya noong mga panahon na yun. Hindi naman sa dinidibang ko or pinasisinungalingan ko tong mga pare. Pero, syempre, di ba, pagka nag-aano tayo ng mga information, kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong bagay, no. Ako kasi particular ako sa mga ganito no.
Kung pagsasamahin natin yung mga bagay na yan, bakit nagkaroon ng kwan sa Roma? Bakit nagkaroon sila ng Santo Papa na malademonyo? No? And isa pa yon, si Pope Francis, minsan na rin niyang pinuri si Satanas, no? Sa kanyang dasal, no? Isa yan. And si Kristo, di ba? Noong pinersecute siya para maganap yung naisulat naisulat doon sa tungkol sa kanya na ipapako siya sa krus, no? Sino ba ang ginamit ng mga panahong yun? Mga taga-Romang pare, di ba? Saan nagalit si Kristo ng mga panahong yun? Sa Roma. Dahil yung mismong simbahan, no, yung bahay simbahan nila doon, ginagawang sugalan ng mga tao doon sa Roma at kinontra siya ng mga pare, no? Kini-question siya ng mga pare tungkol sa mga bagay na sinasabi ni Kristo. So, kaya nga ako mga kapatid, wala na akong ibang pinagkakatiwalaan ngayon maliban na lang sa Biblia. No, sobrang dami na rin kasi, no. Gamit na kasi ang Biblia mga kapatid, no, sa mga demonyo na tulad hindi naman sa pagano mga kapatid, no, tulad nila Kibuloy, di ba? Ginagamit nila yung Biblia para sa pangsarili nilang interes, pinagkakakitaan nila ang Biblia, no? At ang mas worst pa doon, yung nagpapakilala sila na sila daw yung Diyos, no? Yun yung mga bagay na nakikita ko na nawalan ako ng gana na pumasok diyan sa mga sekta-sekta na yan. May mga nagsasabi na sila lang daw yung tamang relihiyon, no? Ang daming mga relihiyon ang daming sekta na nagki-claim ng ganyan eh. No, ultimo yung kahulugan ng religion, hindi nila alam. No, hindi nila alam kung ano yung religion na tinuro ni Kristo at itinayo ni Kristo. No, at kung saan nag-derive ang salitang Christian. No? Kaya sabi ko, wala. No? Itong mga sekta-sekta na to, pera-pera lang talaga. And tingnan nyo ngayon mga kapatid, tingnan nyo yung nangyari kay Kibuloy. No? Noong panahon ng pandemya, di ba? May mga lindol, ang bilis niyang mag-claim na siya daw yun, no? Siya daw yung hawak daw niya ang remote ng sanlibutan. Bakit ngayong nililiti siya mga kapatid? Di ba? Anong nangyari sa kanya ngayon? Nagtatago, no? Ayaw nang magpakita dahil huhulihin siya at sabi niya pinapahanting na daw siya, no? Kailangan daw yung ulo niya. 'Di ba? Diyan pa lang makikita mo yung tinatawag natin na blasphemy, no? Talagang niyuyurakan nila at ginagamit lang nila ang Biblia para pagkakitaan. Kaya ako mga kapatid, pag tinanong niyo ako ano relihiyon ko, Christian, no? Hindi Catholic, hindi Pentecostal, hindi born again, hindi Baptist, hindi INC, hindi dating daan, no? Hindi ano pa ba yung Assemblies of God, no? Wala akong ganun, no? Pag ako tinanong mo kung ano ang relihiyon ko, Christian, no? Dahil ang tawag doon sa mga followers ni Kristo ay Christian. No, never po yung pinangalanan ng ganito, ganyan, Catholic, etc. No, wala pong pinangalan na ganon. No. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo mga kapatid, ang tawag po diyan ay Christian. No, sa Islam naman, mga Muslim. No, yun po ang tawag sa kanila na sumasampalataya kay Allah. No, mga Muslim po yan sila. And gaya na sabi ko sa inyo mga kababayan, no, pag pumunta ka sa ibang lugar na iba ang relihiyon doon tulad ng Buddhism, no, Buddhism and tawag nito yung mga Islam, no, and Hindu, yung mga Diyos na gano'n. Pag pumunta ka doon at hinanapan ka ng ID at tinanong ka kung anong religion mo, no, kahit magbanggit ka ng kahit anong sekta diyan, Iglesia ni Cristo, Catholic, or ADD, dating daan, or born again, etc. Ang ilalagay pa rin nila doon sa dokumento mo, since na hindi sila Kristiyano doon, Christian. No? Punta ka ng tawag nito ng mga Dubai, mga Islam countries, no. Punta ka doon. Tapos sabihin mo Katoliko ka, no. Born again ka, 'di ba? Ilalagay nila sa mga papeles mo Christian.
no? Hindi na ilalagay yung sekta mo. Dahil ang religion kasi natin mga kapatid talaga, ang original natin na religion at kaisa-isang religion na tinayo ni Kristo, yun po ay ang Kristyanismo, na kung saan si Kristo yung ulo, no? At tayo yung mga tagasunod niya. Ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo ay Kristiyano. Diyan po nag-derive ang salitang Christian mga kapatid sa pangalan po ni Jesus Christ, no? Si Christ tapos tayo yung Christians, no? Anyway, hindi ko naman kayo pinipilit kung ayaw nyo maniwala mga kaibigan, ano? Basta sa akin, sinishare ko lang sa inyo kung ano po yung naiintindihan ko sa Biblia. Walang sekta ang makakapagligtas sa inyo maliban na lang sa pananampalataya niyo sa Diyos, no? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung gaano katotoo yung relasyon yung dalawa. Gaano katotoo yung pakikipagrelasyon mo sa Diyos, no? Walang kahit sino pwedeng makapagsabi sa inyo yan. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin, no? Kung nagustuhan niyo pa ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notification bell para updated kayo lagi, at huwag yung kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ni kapatid na Sa Iyong Araw YouTube channel. Marami po kayong matututunan, no, sa kanyang mga vlog doon sa kanyang channel mga kapatid, no. Hanggang dito na lang. Adios.